walang matitira sa mga ito. Hindi lang hangin ang dapat mong katakutan, pati na rin ang tubig. Ang Earth ay hindi perpekto na sphere. May bulge ito malapit sa equator dahil sa centrifugal force na nagagawa ng rotation nito. Kaya naman, kung hihinto ang pag-ikot at mawawala ang centrifugal force, lahat ng tubig na nasa bulge sa equator ay pupunta sa mga dulo ng planeta at magkakaroon ng napakalaking tsunami. Ayon sa mga eksperto, posibleng umabot sa 100 feet ang taas ng tubig sa mga tsunami na ito. Pag natapos na ang mga kalamidad at may panibagong equilibrium na ang planeta, may mga pagbabago na mangyayari. Dahil sa pag-ikot ng Earth, ang hangin sa loob nito ay umiikot din. Pakanan ang pag-ikot nito sa Northern Hemisphere at pakaliwa naman sa Southern Hemisphere. Ang prosesong ito ay tinatawag na Coriolis effect. Kung hihinto na ang pag-ikot, magkakaroon ito ng epekto sa weather patterns. Mas mahirap na itong i-predict at mas mahirap nang maghanda kung may mga sakuna man. Maliban sa weather patterns, isa rin sa pinakamalaking epekto ng paghinto ng ikot ay ang cycle ng isang buong araw. Kung hihinto ang rotation ng Earth at patuloy pa rin itong nagre-revolve sa Sun, mahahati ang isang taon sa umaga at gabi. 6 na buwan tayong makakaranas ng umaga at 6 na buwan ding makakaranas ng gabi. Ibig sabihin nito, sa magkabilang parte ng Earth, may isang parte na 6 na buwan sisikatan ng araw at ang kabilang parte naman ay 6 na buwang hindi makikita ito. Sa madaling salita, kung 24 hours ang isang buong araw noon, ngayon ay isang taon na ang isang buong araw. Kung nakasurvive ka sa mga natural disasters at umabot ka dito, ganito ang mangyayari. Una, masisira ang circadian rhythm mo. Ang circadian rhythms ay ang mga physical, mental at behavioral changes na mararanasan mo base sa 24-hour cycle ng ating planeta. Ito ang rason kung bakit inaantok ka sa gabi at aktibo ka sa umaga. Ito rin ang rason kung bakit nagugutom ka sa umagahan, tanghalian at hapunan. At hindi lang ikaw ang maaapektuhan nito, pati na rin ang mga hayop. Kung may nakasurvive man na mga hayop, mahihirapan sila sa panibagong 1-year cycle ng isang buong araw. Katulad natin, may mga natural rhythms din sila na nakadepende sa 24-hour rotation ng Earth. Bilang halimbawa, ang mga leon ay naghahunt ng kanilang mga prey tuwing may araw. Dahil mas nakikita nila ang mga hayop sa paligid. Pag sumapit na ang gabi, alam nilang tapos na ang kanilang hunting at kailangan na nilang magpahinga. Mag-iiba ito sa Earth na hindi na umiikot. Subalit, higit pa doon, magiging malaki ang epekto nito sa temperature ng isang lugar. Sa 6 na buwan na tag-araw, dahan-dahang tataas ang temperature ng isang parte ng Earth. Sa mga unang araw ay hindi mo ito mapapansin. Subalit pagkatapos ng ilang linggo na patuloy lang ang pagsikat ng araw sa lugar at wala itong tsansang lumamig, magiging mahirap ang